And currently, I'm an adolescent. And regarding din sa question, if I'm going to reflect sa current life phase ko, yung greatest thing na tinuro sa akin ng buhay ko ngayon is dalawa siya actually. First is being grateful. Like, when I say being grateful, I'm not just talking about, like alam mo, pasasalamatan mo lang yung mga bagay na worth celebrating for. But it's not just about what's big, but it's also about the progress, you know, the little steps na we make, the little things that we have, like accepting it and also embracing it. Being grateful about it, being grateful kung ano yung meron ako, and, you know, like being happy about it. Also, yung pangalawa is accepting myself. You know, one of the hardest thing in this world is accepting yourself. Because, alam mo yun, like, the world will question you, the situation, circumstances in your life will question your worth and will allow you to doubt yourself. So, accepting myself is, for me, a big step in, you know, like, having this phase in life. And I think, like, it's very valuable na natutunan ko yun because at least, like, I get to learn not just to accept myself but to also love myself in a manner na I did to other people. Like, right now, that's what I'm focusing on. And those are the two things na greatest thing that life has taught me. First is to be grateful, and second is accept myself. And that is all. Thank you. Pala si Angela Lucas, psychology student. Isang question lang kami na kayo for sa knowledge ng ibang mga kabataan. But before that, gusto parang makilala kayo. Main po age, kung working through ba or Ako si Sayeli. 26 years old na ako. Working. working na po kayo and 26 years old po, right? And alam ko naman po natin na at the age of 25, dun nag-stop mag-develop yung brain natin and we expect na mas matured. And since working na po kayo, is mas marami na po yung mga na-experience sa life and mas marami na pong learn. May isang questions lang po kami na at the age of 26 po, ano po yung natutunan nyo na pwede nyong ma-share sa amin? Actually, yung sinasabi mo regarding sa development of or maturity, I think totoo siya. Kasi parang na-experience ko yung, na-realize ko yung mga mistakes ko and all noong 25 na ako. Doon ko mas natutunan na maging maingat na ako sa mga actions na gagawin ko. But then, una, pinaka-natutunan ko talaga sa life is magtiwala lang sa plano ng Panginoon sa atin. Sa lahat ng mga ginagawa natin. Kasi, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, siya talaga yung magbibigay ng right para sa atin. Kasi nung bata ako, naalala ko na parang sarili ko lang yung iniisip ko. Sariling decision ko lang nakikita ako. And then, ang nangyayari, nagkakaroon naman ng mistakes. But then, mararanasan at nararanasan naman talaga yun ng kabataan. Pero depende yun kung paano mo siya gagawin. Kasi ngayon na 26 ako, ayun yung na-realize ko. Gayun pa man, kapag nagkaroon ka ng mistakes bilang kabataan, siguro ang ma-advise ko lang is i-take nyo yan as learnings. Kung paano nyo may improve yung sarili ninyo. Kasi kung once na magkamali ka kasi, hindi mo na siya magkamalikan. Yun nga, it's either gagawin mo na lang siyang learnings or babaguhin mo yung sarili mo o may stock ka na lang doon. Ayun, we should trust God kasi nga, si Lord lang naman yung may control ng buhay natin. And kapag naging impulsive tayo bilang isang tao, lalo-lalo na kami mga students pa lang na akala namin ito na yung tama, akala namin kapag nagkamali kami, akala namin ayun na yung ending ng buhay. Pero ayun, thankful na nasabi ni Miss sa'yo na hindi dapat natin yung i-take as bad, na dapat mas i-take natin yung as learning kasi nga doon tayo matututo eh. Actually, ang kabataan kasi, impulsive talaga tayo. I mean, kapag lalo kung nasa teenage years ka, impulsive ka talaga. Hindi ka na mag-iisip kung ano yung ang gagawin mo, ganyan. Isa pa na siguro enjoy yung buhay. Lalo yung mga nag-aaral, ganyan.
Kasi akala natin mahirap sa ngayon yung ginagawa natin ng pag-aaral. Kasi yung time ko, inisip ko na ang hirap mag-aaral. Which is totoo naman, mahirap mag-aaral. Pero mas malaki pa yung kakaharapin niyo. Galing na pagtanda ninyo. Tama naman, dapat ini-enjoy natin kung nasang phase tayo ng buhay natin ngayon. Na hindi dapat tayo yung nagmamadali na. It's our own decision na kung paano natin i-take yung mga bagay-bagay sa buhay natin. Kasi habang nag-aaral tayo, kung nasa isip natin na sobrang hirap na, i-take natin siya as ito yung first step natin sa adulthood na natutunan natin sa school. Katulad na ng pagpapasa ng rate, sa trabaho, may ganun din na yung discipline natin pagdating sa trabaho is mamumuot na sa school pa lang. And yun, thank you so much. Si Junaline Serrano, 40 years old, may 2 anak, married ng 16 years. Oh. So, ano yung greatest lesson mo po sa buhay mo? Greatest lesson sa buhay ko is huwag mong ipagkikwento yung mga problema mo sa mga ibang tao kasi hindi lahat ng ibang tao concerned sa iyo. Ayan. Yan lang yung may iba nakikinig, may iba ginagawa lang nilang katatawanan yung buhay mo kaya yun. Magiging tahimik ka lang sa buhay mo. Yan. Yan yung biggest lesson ko sa buhay. Ilang taon na po? 61 na ako ngayon. Ano po yung pinagkakaabalahan nyo or hobbies nyo po? Sa ngayon, Opo. sa umaga, nag-exercise ako. Sa hapon, naglalaro ng tumi. Wala, ganun talaga eh. Opo. Kuya, tanungin lang kita, ano yung sa 61 years old ka na po, ano yung pinakamahalagang natutunan mo sa life na pwede mong i-share sa aming lahat? Natutulang marami, pero ang isi-share ko talaga yung nangyari sa buhay ko ngayon. Kasi nung mga panahon na nagtatrabaho ako, darating din sa iyo to dahil magkakapamilya ka balang araw. Opo. Ito lang tatanda mo na nangyari kasi sa akin to eh. Na may trabaho ako, maganda ang takbo ng pamilya ko. Hindi ako nag-isip na pagdating ng panahon na magkakaganito ako. Kasi paano ko nasabi, nung mga malakas pa ako magtrabaho, malaking kinikita ko, lahat ibinigay ko sa asawa ko. Tapos walang natira sa'yo, parang gano'n? Hindi, yung nakapagpundar kami ng mga ari-arian, pagdating ng panahon na wala na akong trabaho, nagbago yung asawa ko. Hindi ako nag-isip na magkaganon ako, kaya hindi ako nag-save ng pera na para sa akin. Kaya yun ang may ano ko na, yun natutunan ko na ganito pala, kailangan pala na magtira ka rin ng para sa'yo. Yung parang nag-give ka, tapos dapat ano ka din for yourself, gano'n. Oo, kailangan. May ititira ka na para talaga sa'yo. Noted yan, kuya. Kasi ako hindi ako nag-isip ng ganun daw kasi napakaganda ng takbo ng kasi ang sabi ko nga darating ang panahon na siyempre masabi ko nagtagumpay ako kasi nakapagpaaral ako ng mga anak ko, may engineer ako, may nurse ako, saka may mga napundar akong mga bahay. Akala mong pagdating ng panahon na nagkailangan ko ng tumigil, parang na-pressure ako dahil nagbago yung asawa ko, parang ang iba na yung trato niya sa akin bakit hindi na ako kumikita, hindi na ako trabaho. Kaya yun ang ma-share ko na yun ang natutunan ko na dapat pala hindi ganun. Kaya kung alam ko lang sana na ganun, nag-sip ako ng pera para hindi ako Noted yan, kuya. I swear. Thank you Kaya po. ganun talaga, dapat ganun. Kasi darating sa iyo yan. At darating. Ayun, alam nyo na, guys. So we have interviewed 4 individuals and adolescents
early adulthood, middle adulthood, and old age. So for adolescents, she have learned na maging grateful sa lahat ng bagay, and she had also learned to accept herself, because in adolescence, the focus is often on self-discovery, and the experiences of accepting oneself can be transformative. Reflecting on the importance of gratitude and self-acceptance, this stage teaches that no matter how challenging life can be, there is always something to be thankful for. Applying this in daily life means practicing gratitude every day, whether it's through journaling, mindful moments, or just pausing to appreciate the little things. It encourages us for being content with who we are, or the imperfections and all, and acknowledging that personal growth comes from accepting oneself fully. So, proceeding on, early adulthood, which is yung 19 to 29, sinabi niya na being careful sa actions and magkaroon ng malaking faith kay God. Kasi sa early adulthood, the realization sets in that the decisions made have significant impacts. Being more careful and trusting reflects a deeper sense of responsibility. So as a young adult, the impulsive nature from adolescence often gives way to a more reflective approach to life. So applying this in daily life involves taking time to think before acting, ensuring that our decisions align sa mga long-term goals natin, and keeping faith that things will work out in bigger picture. And it also encourages us to from learning sa mistakes natin rather than repeating them. So next po is sa middle adulthood, which is 30 to 60. Sabi niya na natutunan niya na huwag ikikwento yung problema mo sa ibang tao. Kasi during this middle adulthood natin, it brings wisdom that not everyone is genuinely interested in your struggles. Not all conversations are constructive, and some may even harm us rather than help. So reflecting on this, it is important to choose our friends wisely and understand that personal problems may be best kept within trusted circles. So in daily life, this means being discerning about whom to share your concerns with, and not allowing negativity or judgment from others to influence your mental well-being. So it encourages us to set our boundaries and maintaining control over who gets access sa personal life natin. So lastly, which is yung old age, na nagre-range sa 60 to 80 yung age. Sabi niya doon, kailangan magtira ka sa sarili mo, and you have to be ready in everything. Kasi sa old age, tinuruan tayo doon na tinuro niya sa atin na yung importance ng pagpaplano ng future natin, and not relying on the present only. Dapat naging ready tayo, and we have to prepare for uncertainties and saving for the days ahead, as circumstances can change quickly. So it is a reminder to take care of oneself both emotionally and financially, because people and situation can shift immediately. So reflecting on that, this could mean na budgeting, maintaining a work-life balance, and setting aside time or resources for self-care, no matter how successful or comfortable things are in the present. It teaches that security and stability come from thoughtful preparation and safeguarding one's future. So in general, these stages mirror the natural progression from youthful impulsivity to mature wisdom, highlighting the importance of gratitude, careful decision-making, self-protection, and future planning in working our life's journey. In every phase of our lives, we encounter countless lessons and discoveries. Each phase from adolescent to old age taught us different things, like yung mga naging sagot ng na-interview namin, na natutunan nila maging grateful sa mga bagay-bagay, na i-accept who they really are, and yung iba naman natutunan nila na maging mindful sa actions and sa mga sinishare nila sa ibang tao, at marami pang iba. Para sa akin, I think that life is a continuous journey of learning, where every stage offers valuable lessons to help us become the best version of ourselves.